beloved, Boss Mike, Cervera. Not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Do not say that. Okay, Ninam. Yung itsura niya, mga kababayan, no? Ito talaga, mga kababayan, grabe magsinungaling, ha? Vice President, mga kababayan, abay nagiging, ha? Pangit na halimbawa. Saan, mga kababayan? Sa kabataan? Lahat yata sila mga sinungaling, ano? Oh, sige, tuloy. Oh. Huwag kang mag-alala, ma'am, Hmm. sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Hmm. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Di tayo? No joke. No joke. Kuna naman. No joke, no joke. Oh, di ba? Hindi yan nagbibiro, mga kababayan. Nagmura-mura pa nga yan, eh. Oh, tuloy. Nagbilin na ako, ma'am. Hmm. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil Ah. hanggang hindi mo mapatay sila. Hmm. And then he said yes. Nakaw! Kita nyo, mga kababayan, baka nakalimutan nyo to. Etong mga pinagsasabi niyang to, mga kababayan, no? Nasaan ba yun? Oh, pakita ko lang, ha? Ngayon, ang tanong, ano pagkakaiba nilang tatlo? Sino yung tatlo, Boss Mike? Yung idol ko, si Bato, at si... Sino pa? Itong si Sara Duterte nyo. Diba? Anong pagkakaiba nilang tatlo? Eh, wala na. Wala na silang pagkakaibang tatlo. Diba? Oh, ano? Ano sabi? Eto, oh. Oh. Ina ninyong lahat. Hmm. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Hmm. Bongbong Marcos. Oh. Kita nyo, mga kababayan? Sa palagay ninyo, eto, ha? Etong tagpo na ito. Nung ito'y sinasabi niya, mga kababayan, kulang na lang lumabas yung pangil at kanyang mga sungay, eh. Talagang madiinan, mga kababayan. Oh, ngayon, tinatanggi na yan. Oh, tuloy. Ang ina ninyong lahat. Hmm. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Oh. Bongbong Marcos. Hmm. Oh. Isa pa. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Oh, kita nyo? Isa pa. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ah. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, eh. Tapos sasabihin niya dito, mga kababayan, no joke. Oh. Assassination threat Hmm. to the president. Kapag pinatay ako, patay si BBM, Sila lang nagsasabi niyan. si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Oh. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. may gunman. Kasi may kinausap na ako na tao. Next po, GDB. Do not say that. Patay si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Why the fuck you lying? Why you always Diba? Oh, ito mas maliwanag, eh. Oh. Not make an assassination threat to the president. Hmm. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, Do GDB. not say that. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Ulitin ko, ha, mga kababayan, panoorin nyo ng bombo, lalakihan ko, ha, para mas maliwanagan kayo, ha. O, ito, Delia Sakuko, thank you naman, ha. Oh. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, Do GDB. not say that. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao.
Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Risa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Hmm. And then he said yes. Oh, kita nyo? Grabe sila magsinungaling, mga kababayan. Ito lang yan. Kasi, etong mga ito hindi nag-iisip ng mga sinasabi bago magsalita. Nangingibabaw yung kanilang emosyon. Kaya yung emosyon nila, mga kababayan, ang siyang nagdidesisyon sa kanilang mga sinasabi na. Kaya sila ganyan, napapahamak. Di po ba? Kasi mga kababayan, bilang lingkod bayan, dapat mag-iingat, maingat ka sa pananalita mo. Bakit? Dahil sa mga salita mo, binigkas mo, lahat yan gagamitin sa'yo. Ano man ang iyong sinabi, mga kababayan, lahat yan gagamitin sa'yo. Di po ba? Ngayon, eto na. Nagyabang pa yan. In-impeach na ng Kongreso. 215 na kongresista ang pumirma para sa impeachment ni VP Sara, kaya ngayon ay ibibigay na sa Senado ang 4 na impeachment complaints para sa gaganaping trial. Suportado rin ng mamamayan ang aksyon na ito dahil kanilang kinukundi na ang walang habas na paggastos ng VP sa pondo ng DepEd. Ang konstitusyon ng bansa ang may kapangyarihan na panagutin ang mga korap sa loob ng gobyerno. Isang malaking panalo ang impeachment ni VP Sara dahil pinapatunayang buhay pa rin ang demokrasya sa bansa. Correct! Kita nyo mga kababayan, isang panalo talaga yan dahil buhay na buhay ang demokrasya. Hindi porke makapangyarihan kahit wala na. Sa totoo lang mga kababayan, ang mga Duterte iniwan na. Iniwan na ng mga kaalyado nila. Ang Mindanao mga kababayan, karamihan na bumoto para ma-impeach siya. So ano pang inaasahan ngayon ng mga Duterte? Wala na. Yung pinagmamalaki ng mga DDS na nagmumukha na silang tanga. Sabi nila, malakas kami sa Visayas at Mindanao. Inyo lang ang Luzon. Baka nakalimutan nila ang pinakamalaking boto ay nandito sa Luzon. Kaya nga mga kababayan, si Sara Duterte at mga Duterte, nako mga kababayan, dito nagpapabango sa Luzon. At iniwan nila yung Mindanao at Visayas. O ano nangyari? Ayun, iniwan din sila. Kaya mga kababayan, kung magtatampo ang mga Duterte, magtampo kayo sa sarili nyo. Kasi kayo ang nang-iwan sa mga taga Mindanao. Kaya yung inyong mga congressman na dapat maging kaalyado nyo, pumirma mismo para ma-impeach si Sara nyo. Kita nyo mga kababayan, Grabe! Diba? Yan po mga kababayan na hindi alam ng karamihan. At pinanglilito pa rin ng mga DDS yan. Laging sinasabi marami sila, 32 million. Ilang araw na bago ma-impeach si Sara. At pagkatapos, eto mga kababayan, ulitin ko. Ilang araw na ang nakalipas na na-impeach si Sara. Nasaan yung pwersa nyo? Wala kayong tao. Wala kayong kakampi, aminin nyo. Wala na kayo. Oo. Matagal ko nang sinasabi to, basura ng mga Duterte. Wala na. Wala na. Kumbaga sa wala nang nagmamahal sa inyo. Di po ba, mga kababayan? Yan po makikita nyo. Dati ang Cebu. Di po ba? Ngayon, mga kababayan, pumunta yung First Lady, si Pangulong Bongbong Marcos. Ano nangyari? Grabe, umiyak, napaiyak nila. Sa sobrang tuwa ng Pangulo at First Lady sa pagtanggap sa kanila dahil hindi nila inaasahan yan, mga kababayan, na ganun ang pagtanggap ng mga Cebuano, abay naiyak si First Lady. Meron ba nangyaring ganun kay Duterte? Tanong ko lang naman. Meron ba nangyari na ganun kay Duterte? Pakisagot naman sa mga DDS. Wala na kayo. Lusaw na ang mga Duterte. Aminin nyo na.
Aminin nyo na yan. Wala na mangyayari. Kita nyo yung mga vlogger nila. Kanya-kanya ng burahan ng mga content nila. Eh bakit? Natatakot na humarap sa Kongreso, ipaliwanag ninyo yung mga itatanong nila dahil doon ay pinag-uusapan at gustong gawan ng batas ang mga fake news peddler na katulad nyo. Wala na. So, nga. Tanong ko, Eds Jr., di ba dapat nag-iingay sila? Kasi nga si Sara na-impeach na. Tama ba? Kasi ang inaasahan, yung iglesia. Huwag nyo asahan ng iglesia. Bakit nyo asahan ng iglesia? Maliban ko sasabihin ng iglesia, DDS kami ha. Yun, pwede nyo asahan. Pero ngayon, ipakita nyo na lahat. Ibuhos nyo na. Ilabas nyo na. Siyempre, hindi nila ibubuhos yan. Mauubos ang pera din eh. Di ba? Lusaw na, no? Di lang lusaw, durog na durog pa, sabi ni Maricel. Yan po, totoo po yan, ha? Wala na. Pakita nyo persa nyo, nasa social media lang. Ngal-ngal lang kayo ng ngal-ngal. Tulad ni Roque, mga kababayan. Anong ginawa ni Roque? Ngal-ngal ng ngal-ngal, pero nagtatago naman. Alam nyo, natatakot si Roque na umuwi rito kasi siya mismo ang gumawa sa fake video. Anong fake video, Boss Mike? Yung pulburong video. Si Roque mismo. Di ba? Yan po mga kababayan. Kaya, yung si Roque, sinakripisyo. Si Boy, si Mr. Pogi. Di ba? Si Mr. Pogi, sinakripisyo. Sabi ni mas mahal ko ang sarili ko kaysa sa'yo. Kaya sorry na lang ha. Goodbye Goodbye buto. Buto ha, yung boto. Ay, grabe. Di ba mga kababayan? Eto na. Si Roque, nagngangal-ngal. Pasok. Neto, kasi nga, nabali. Nalungkot ka, Day? Nalungkot ba? Nalungkot. Nalungkot. Sa wakas naman, nalungkot ka, no? Ha? Malungkot daw eh. Tingnan nyo naman itsura niya, Ay! Sige na, Cheng. Anyway, malungkot po itong araw neto kasi nga, nabaliwala yung mandato na binigay ng 32 million sa ating VP Sara. Kita nyo? Ginagawa na naman nilang naratibo. Parang ganito lang ibig niya sabihin eh. Ha? Sabi parang binaliwala yung 32 million na bumoto. Binaliwala daw kayo. Mga kababayan, sino bumoto rito kay Sara? Kasama kayo sa 32 million. Ang ginagawa nila, mga 32 million, baka naman gusto nyo nang lumabas. Di samahan na natin sila. Roque, samahan na namin ikaw. Sa lahat po ng bumoto na 32 million, na Pilipino, lumabas na raw ho kayo at magprotesta kayo. Magprotesta na ho kayo, pumunta ho kayo ng lansangan, sa EDSA, sa Liwasan, sa Luneta. Doon ho kayo. Manawagan. Protect Sara, sabihin nyo. Ano mga kababayan? Meron ba? Meron ba sa inyong pupunta? Wala kasi wala na silang tao talaga. Ang mga tao nila yung may ingay na lang sa social media. Sila na lang ang nandiyan dyan, mga kababayan eh. Wala na. Eto pa. Nalungkot tuloy si Atching ko. Anyway, malungkot po itong araw neto kasi nga, nabaliwala yung mandato na binigay ng 32 million sa ating VP Sara. At bakit? Dahil alam naman natin na ito ay sang-ayon din sa plano ng administrasyon ng Marcos Forever na manatili sa kapangyarihan. Yun nga ang gusto ng karamihan. Okay naman. Palibasa wala ka na rito kaya hindi mo na alam. Umuwi ka rito ng malaman.
Kayo ba, mga kababayan? Gusto nyo bang Marcos forever? Press 1 naman dyan! Press 1 nyo na sa mga gusto ng Marcos forever bago natin ituloy itong si Atching ko. Oh, dali na! Let's go! Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Baklang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel, travel dito. Travel, travel dyan. Tinanong sa kongreso, umiiyak naman. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, gusto ng yubaba. Confidential fund, saan na napunta? Hindi na nga mahanap, mukhang naubos na. Ginastos minustay, gusto pang magpapatay. Di na may presidente, naku masama yan, day. Ha! Ha! Day, naku po, wag nang umupo. Umalis ka na sa pwesto, di na dapat gumibo. Pati nananahimik ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan, in 11 days nagbabay. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, gusto ng yubaba. Dahil naku po, wag nang umupo. Umalis ka na sa pwesto, di na dapat gumibo. Pati nananahimik ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan, in 11 days nagbabay. Wala akong nakita number to. Baka naman dapat tumindot kayo kahit isa lang, Sabihin na naman ni Idol Marcoleta, bias ako. Bias lang ako sa'yo, Idol Marcoleta. Bata mo ko. Eto na. Punta na natin. Metong, sabi ni Sumayot. Eto na. So, alam mo na ngayon. Alam mo na ngayon na ang gusto ng karamihan, mag-Marcos forever na lang. Wag nang palitan, mga kababayan. Wag nang palitan yan. Oo. Nako, nandito. Oo, si Paring Jen, mga kababayan, habang nagla-live ako. Oo, nag-check-in kami sa ospital. Ayun, uy, magpahinga ka. Oo, mga kababayan, si Jen Angeluso, nando doon sa ospital, nag-check-in kami ron. Opo, dagsing gas. Okay lang yan, Inatake siya ng kanyang, ano ba yung sakit mo, baby? Ay, thank you naman kay Romana Mix Vlog. Opo, Marcos forever. Kuna naman. Diba? Ito na, mga kababayan. Marcos forever. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Tuloy. Anyway, malungkot po itong araw neto kasi nga, nabaliwala yung mandato na binigay ng 32 million sa ating VP Sara. At bakit? Dahil alam naman natin na ito ay sang-ayon din sa plano ng administrasyon ng Marcos Forever na manatili sa kapangyarihan. Yun ang gusto ng tao, magagawa mo. Sana, mga kababayan, sana lang, itong si Roque umuwi na. At dito niya yan banggitin, si Mayor Along kanina, meron kayong pa-traffic doon. Sa EDSA kanina, alam niyo ba kanina? Lang niya ang traffic. Yung pala, nagpapatraffic sila Along. Umpisa na ba ng kampanyahan? At meron na kayong motorcade? Walang niya. Masyado kayong natitreaten kay Mayor Trillanes, sige, ito na. Marcoleta? Ay, Marcoleta tuloy. Ano na, Roque? Ay. Kung ano masabi ko. Ito na. Kung hindi magtatagal ang kung matatapos ni
ni PBBM ang kanyang termino, ang gusto nilang pumalit Oh. ay si Tambaluslos. At Ano matapos si Tambaluslos, yung Sandro Marcos. Naku, gustong-gusto namin yan. Sang-ayon ba kayo ron? Pagkatapos ng termino daw ni Pangulong Bongbong, dahil sabi nila, aabutin lang daw ng 2 taon. Abay, magtatatlong taon na mga kababayan, abay, hindi pa rin nila natatanggal sa pwesto. Yun yung kanilang banta noon. Kung inyo natatandaan, ano sabi nito? Ay, baka magaya ka sa iyong ama na ikaw ay iis ka po kasama pamilya. Tulad ng nangyari sa ama mo. Dinala sa Hawaii, imbis na sa Paway. Diba? Yan yung sinabi niya Oo, yan yung sinabi niyan. Magagaya daw si Pangulong Bongbong sa kanyang ama na ating hinahangaan at bayani Late ka na, Kicks TV. Sayang. Kinampanya ko uli, Kicks TV. Si Marcoleta. Pakisabi naman. Di ba po ba, mga kababayan? Yan yung banta nila. Yan din ang banta ni Digong. Magagaya ka sa ama mo! Ayokong makipag-away, pero mumurahin ka. Diba? Ayaw niya makipag-away, pero minumura. Sinasabihan ng adik, pero walang ebidensya. Para hindi mapahiya, napilitan ito, nagpalabas ng fake na polvorong video. Pinag-viral nila. Ano nangyari? Sino lumabas na kahiya-hiya? Lumabas ho kayo lahat na kahiya-hiya. Dinamay nyo pa kaming mga Pilipino. Diba? Alam ko. Ayan Kita mo nang balansing-balanse ko Kicks TV. Kamo, huwag magtampo. Bata niya ako. Diba? Yan po mga kababayan ang panlilin lang ng mga yan. Gumamit na Huwag lang mapahiya si Digong. Kasi nasira ang kredibilidad. Nakita ng mga tao, ng mga Pilipino ang panggugoyo, pagsisinungaling, at bubudol. Binubudol tayo sa isang kasinungalingan, isang propaganda, isang naratibo na gustong isiksik sa mga isip ng mga Pilipino. Ano yun? Adik bangag. Yun lagi ang bukang bibig ng mga yan. Pero ano nangyari mga kababayan? Para lang hindi mapahiya dahil ang mga tao naghahanap na ng katotohanan, ng ebidensya. Anong ginawa nila? Abay nagpalabas, uulitin ko, nagpalabas itong mga ito. Plinano sa Hong Kong. Sa Hong Kong plinano at pinalabas doon sa Canada. Para nga naman daw iwas kaso yung mga vlogger nila. Di po ba? Yun. Naglalag po ba ako? Hindi, Pinky, may mahina lang signal mo. Baka mamaya yung naglalag na yan, nagre-report na sila, Kaya mga kababayan, mag-like na kayo. Kung kailan pa malapit na tayong matapos, tsaka pa madidiskaril to. Sabi naman ni Edwin Pasamba, padragtis mo amo mo. Hindi ko siya amo, idol ko. Magkaiba yung amo sa iniidolo mo. Palibasa yung iniidolo nyo, abay demonyo. Padragtis, bakit? Pinagkait din yun ni Digunyo. Ano sabi nito? Kinalal ng mga Pilipino ang Pangulo, kaya kung siya ay gusto magpa-drug test, hindi po natin siya mapipilit. Kung ayaw, anong gusto nyo? Hingin yung pinagdamot ni Digunyo? Kung sana, tinupad nila yung pagpapadrug test nilang mag-aama, abay, pwede nating singilin si Pangulo. Kung si Digong nun nagpa-drug test, bakit ikaw hindi ngayon? Kaso ibabalik namin yung katangahan ninyo. Bakit? Ano yung katangahan? Pinagdamot ng idol ninyo ng inyong puon na si Digunyo di wala kayong sisingilin kay Pangulo. Ano sisingilin nyo ngayon kay Pangulong Bongbong? Sabi nga sa kasabihan,
Anong karapatan mong hingiin ang bagay na pinagdamot mo? Oh, di ba? Huwag niyong hihingiin yan dahil pinagdamot yan ni Digong. Sa bagay, nauunawaan ko yung mga DDS dito. Mahina mga ulo. Opo, walang argumento. Kaya mga kababayan, wala na ako. Wala na akong magagawa. Oo, ang maipapayo ko sa mga DDS, abay, kailangan ninyo manood lagi dito. Para naman matuto kayo, ano? Di ba? Mga kababayan, yung Pangulo namin, mamaya, abangan nyo kung paano ko, paano ko papaliwanag, isasabihin kung anong klaseng pagkatao meron siya. Mga kababayan, abangan ninyo. Ito na. Marcos forever. And the way to do it is, siraan na ng husto ang number 1 na balakid. Anong number 1 na balakid? Sino? Si Sara Duterte? Dismayado ng mga tao. Nabisto na ang kanyang kahinaan. Nabisto na ang kabubuhan. Nabisto na katangahan. At nabisto na kamangmangan. So ano pang kailangan na gawin para siraan si Sara? Hindi namin sinasaraan. Ang sumisira sa sarili niya, ay siya mismo. Di po ba? Ang sumisira kay Sara Duterte ay sarili niya mismo. Meron bang iba? Wala ho, mga kababayan, hindi po kami naninira. Tulad ko, hindi ako naninira. Nagsasabi po ako ng totoo. No joke. Sabi nga ni Sara, no joke. Oh. Di ba? Kung si Sara, no joke, yung tatay niya, puro joke. Pagka naiipit si Digong, sasabihin, joke lang yun. Joke pinayo. Walang iba, kundi si Inday Sara Duterte. Well, antayin natin ang hagupit ng taong bayan. Ay, asa ka pa. Acheng. Ano ba? Asa ka pa. Wala nang hagupit. Mag-aantay pa kami. Tagal-tagal na namin nag-aantay sa inyo. Di po ba mga kababayan? Ay inimpeach na, wala nga nangyari. Meron nag-rally, 3 eh. 6 kasama anino. Di po ba? 6 kasama anino. Nagra-rally sila mga kababayan. Oh, nag-rally may tao? Wala. Bakit? 3 lang yung nagra-rally. 6 na kasama anino nila. Putik na yan. Isang taga-camera, isang taga-sigaw, at isang taga-bulyaw. Oh, meron nagpapaliwanag ng kanyang katangahan. Merong taga-palakpak na isa. At merong taga-camera. 3 sila mga kababayan eh. Anong klaseng rally yan? Nagra-rally sila. 3 lang. Tawa ako ng tawa mga kababayan. Makita ko nagra-rally. 3 eh. Punta nasan yung mga tao? Ipaliwanag mo. Nasaan yung hagupit? Putik na yan. Anong klaseng hagupit? Panghagupit yung sinulid? O, naghahagupit ng sinulid? Pero si Pangulong Bongbong Marcos, pag rumesbak, baon kayong lahat. Di po ba? Di po ba mga kababayan? Wala na! Our beloved Boss Mike Severa